Umpisahan natin doon sa Isabong. Doon sa Isabong, mga kababayan, nagmamalaki ang dating Pangulong Duterte. Pinagmamalaki niya, bilyon-bilyon ang pumapasok na pera diyan sa Isabong na yan. Kaya lang mga kababayan, bilyon-bilyon nga ang papasok sa gobyerno. Daang libo, libo-libo, milyon-milyon na bawat Pilipino ang natatalo sa sugal. Okay ho ba yun? Di ba hindi? Kumikita ang gobyerno. Pero ayun yung mga kababayan mo, nalulugmok sa kahirapan at lalo mong ibinabaon sa kahirapan dahil sa sugal na yan, pinadali mo, sabi ko nga ho sa inyo mga bossing sa Singapore mga kababayan magtatampo yung mga mamamayan nila dun na sugarol Bakit to? Nagtayo ng MBS, Manila Bay, Marina Bay Sands. No, yun yung 3 building na merong barko na disenyo sa ibabaw. Kapag tayo ang pumasok, turista, walang bayad, walang entrance fee. Pero kapag yung mga Singaporean, mismong sa sarili nilang bansa, pag Singaporean ang pumasok doon sa casino, ay nako, may bayad ka, may entrance fee ka na $100. Bakit to? Para mawalan ng gana yung mga kapwa nila Singaporean na pumasok at magsugal. Dito naman sa atin, isinusubo sa bunganga ng bawat Pilipino na magsugal. Ang kapwa natin, Pilipino, pinalalabas nila, ikayayaman mo ito, makakabili ka ng kotse nito, makakabili ka ng ganito. Mga kababayan, wala pong magandang maidudulot ang sugal. No? Wala pong magandang maidudulot ang sugal, mga bossing. Bumalik tayo doon sa proyekto ng dating Pangulong Duterte. No? Pinagmalaki nila dati 120 na ilan? 120 kung di ako nagkakamali. 120 na proyekto ang gagawin sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nasaan na? Yung 120 sa build. Parang wala naman tayong makita. No? 14, mga kababayan. 14 yung natapos daw ho. Isa bumagsak pa. So, 13 na lang, mga kababayan. Sabi pa ng mga DDS doon, nako, yung parte na bumagsak doon sa tulay na yon, hindi si Duterte ang gumawa no, panahon yun ni Bongbong Marcos o panahon yun ni Noynoy Aquino. Ganun. Kapag kahugawa nila at maayos na tumatakbo, tatak Duterte yan. No? Pinangangalandakan nila, tatak Duterte yan. Pero kapag hindi ho, pagka sablay, ipapasa na sa iba, isisisi na sa iba, mga kababayan. Kagaya nung bumagsak na tulay. Eto naman siguro alam na ni Roque kung sino ang dapat habulin, mga kababayan, kaya inunahan naman po ni Harry Roque. Naku, si Tatay Digong na naman ang may kasalanan na ito. Ano po ba itong sinasabi ni Baklaan? Sorry. Iinom muna ako, ha? Masyadong madulas ang bibig natin No, hindi po bakla si Roque. Paglilinaw lang po. Mahilig lang pong magpataples ng kapwa natin lalaki. Okay? Sabi ni Roque, mga kababayan, OMG. OMG. Ano? So si Tatay Digong na naman ang may sala kung bakit bumabaha sa Top Avenue. Di ba? So si Tatay Digong na naman ang may kasalanan kung bakit bumabaha sa Taft Avenue. Nasaan daw ang 5,500 na flood control project na ipinagyabang ni Marcos Jr.? Ayan na naman. Balik na naman daw po si Roque sa 5,500 na flood control, mga kababayan. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, nasaan ang flood control? Yung sinasabi ho nila, mga bossing,
na hinahagilap nila yung flood control na pinagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na doon sa Naga, mismong mga taga-Naga, mismong sila po yung nakasaksi, nakatunghay, nakaranas nung pagbabaha at nung ulan na yun. Ano sabi? Sa dami po nung ulan na bumagsak, imposible pa din po na makontrol o kayanin ng mga flood control. Kaya bumaha pa din po. Pero eto, sino ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng baha dyan? MMDA. Sino po nagpagawa ng Dolomite Beach? No? Numero 1 sa sanhi ng baha sa Taft Avenue. Kaninong panunungkulan yon, mga kababayan? Sino yung mga nag-push ng Dolomite na yon? Alam ko hindi naman kay PBBM yun, di ba? Alam ko sa dating Pangulong Duterte yun. Kung di ako nagkakamali, mga bossing, ano ba yun? Before pandemic o after pandemic? Before, di ba? Dahil kung after pandemic yan, kay BBM na nga natapos yung pagsuot natin ng face mask eh. Before pandemic, Dolomite Beach. Di ba? Sabi dito, Abante News. Dolomite Beach, numero 1 sa sanhi ng baha sa Taft Avenue. Aray ko po. Under investigation nga yung kay Digong nyo. Nung ginawa yung Dolomite Beach daw mga kababayan, sinara itong 3 outfall. So may sinara na pagpupuntahan ng mga tubig ulan, no? At pinadaan sa sewerage treatment plant. Kapag tag-ulan, hindi nito kayang ilabas ang tubig kaya naiipon ang Remedios o naiipon sa Remedios Taft Avenue area yung tubig, mga kababayan. O ikaw ba gugustuhin mong gumawa ng proyekto? Maganda nga sa paningin ng taong bayan. Pero naman, ganito naman ang magiging epekto. Pangit. Hindi okay yung mga ganyang proyekto. Ngayon, ang nakikita natin sa mga nagiging proyekto o naging proyekto ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yung tipo bang band-aid solution, yung tipo bang maganda lang sa paningin, okay na yan. Pero, malala pala ang naging epekto. Maayos ang kita, maganda ang kinikita ng gobyerno ng Pilipinas sa isabong. Pero sino naman po ang nalululong sa sugal? Kapwa natin Pilipino. Malaki ang pera ng gobyerno, ubos naman ang pera ng kapwa natin Pilipino. Mabuti pa si Israel Astorga, obispo. Madaming arep. Good morning, Mark! Yoko ng title ng episode, nakaka-stress. Hindi nga kinasuhan ni PBBM si Sara. Ay mamaya papaano natin yan. Tatalakayin po natin yan. No? Why beg to Sara now? Malabo po yun, madam. No? Ngayon, nasaan na tayo? Ayan yung halata po yung mga proyekto nila, mga kababayan. Halata po yung mga proyekto nila, mga bossing. Pang ano lang, yung parang maganda sa paningin ng bawat Pilipino, masarap pakinggan sa bawat Pilipino. Pero kung lalaliman mo ang pag-intindi, salot ang dating, salot ang ibibigay sa bawat Pilipino. Diba? Sabi ni Orion Castillo, sisi nyo naman ang Dolomite Beach, yung flood control nga, di pa nga ginagawa ni BBM, pero binubol sa naku. Kailangan meron niyang kailangan meron niyang patunay. No? Hindi pwede yung dito, pag ganun-ganun lang. Di ba? Ay, binasa ko! Binasa ko! Sabi ko, yung sinasabi kong binubulsa pa rin, kailangan may patunay yan. Kailangan may ganito, may mga balitang ganyan. Hindi pwede dito, yung pang-chismisan lang. Hindi pwede dito yung parang pang Sara Duterte na bungangaan lang. May utang sa amin ang mga luwistro. Hinanapan ng resibo. Walang maipakitang resibo. Tunga nga yung vice-presidente. Ha? Hindi niya expect na sasagutin siya ni Luwistro
Di ba? Hindi pwede dito yung gano'n. Walang ebidensya. Kailangan laging may ebidensya. Binulsa yung pera nung flood control. Saan may ebidensya muna? Di po ba? Yung mga sasabihin ninyo, o eto, ganito, magnanakaw ang presidente, ganito, o eto, may utang sa amin ang mga luwistro. Tapos pag hinanapan kayo ng ebidensya, wala naman kayong maipapakita. O, pang mga DDS lang yan. Di ba? Pang mga DDS lang yan. Pang mga uto. Aray ko. Sorry, lugi kayo. Nasa akin ang mikropono. Oh. Di ba? Para lang sa mga uto. Aray ko. Para lang sa mga uto na DDS, yung mga ganyang estilo ni Sara Duterte. May utang sa amin ng mga luwistro. Kami o yung asawa ko o si Mans Carpio ang tumayo bilang abogado. Nasaan ang patunay? Sinagot sila. Dumayo pa ng Maynila. Nung dumayo ng Maynila, mga kababayan, siniraan. Sino? Si Joel Chua. Nung dumayo ng Maynila, gusto pa patayin si Joel Chua. O eto, apple nito, isaksak mo sa bunganga ni Joel Chua hanggang mamatay. Ayun, panalo.